Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tatag ng isang babae at sa tunay na kahulugan ng isang pamilya? Sabi nila, ang pinakamasakit na pagkakanulo ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano ka muling babangon kung ang mismong pundasyon ng iyong buhay ay guguho sa isang iglap lamang? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalisay. Humupa na ang daloy ng mga tao. Ang sala na kanina lamang ay puno ng mga nakikiramay, ng mga bulong ng pakikidalamhati at ng amoy ng mga puting bulaklak ay nabalot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas ang maririnig, tila nakikisama sa bigat na nararamdaman ni Dalisay Magdiwang. Nakatayo siya sa harap ng malaking larawan ng kanyang ama, si Gunita, na nakangiti. Ang nangiting iyon ang kanlungan niya sa loob ng 29 na taon. Ngayong wala na yon, pakiramdam niya ay ulilang-ulila na siya sa mundo. Automatiko niyang hinaplos ang kanyang sinapupunan kung saan naroon ang munting buhay na nagsisimula pa lamang. Ito na lamang ang natitira sa kanya. Ito at ang mga alaala. Papa, bulong niya, ang mga luha ay muling nagbabadya. Nangako po ako, aalagaan ko ang lahat ng iniwan ninyo. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang asawa, si Lakan Buwaya. Sa loob ng nagdaang mga araw, ito ang kanyang naging sandalan. Ang mga yakap nito ang nagsilbing pansamantalang lunas sa kanyang pighati. Ngunit ngayon, may kakaiba sa mga mata nito. Ang init na dati niyang nakikita ay napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Tapos na ang lahat, Dalisay, sabi nito sa isang tinig na walang bahid ng anumang emosyon. Kailangan na nating harapin ang katotohanan. Mula sa likod nito, lumabas ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang matingkad na pulang bestida na tila isang sampal sa kanilang pagluluksa. Ang mamahalin nitong pabango ay humalo sa amoy ng mga bulaklak para sa patay. Lumilikha ng isang nakasusukang halimuyak. Siya si Silao Monteclaro, isang pangalan na pamilyar kay Dalisay mula sa mga pagtitipon ng kumpanya ni Lakan. Anong ginagawa niya rito, Lakan? Tanong ni Dalisay. Ang pagtataka ay nagsimulang mabahiran ng kaba. Hindi sumagot si Lakan. Sa halip, naglapag ito ng isang makapal na folder sa ibabaw ng mesang gawa sa nara, isang mesa na si Gunita mismo ang gumawa. Basahin mo, utos ni Lakan. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang binubuksan ang folder. Ang nakasulat sa mga dokumento ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Deed of absolute sale. Mga papeles na nagsasabing ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay, ang nag-iisang pamana ng kanyang ama, ay naibenta na. At ang pangalan ng bumili, Silao Monteclaro. Ano ito? Hirap niyang bigkas. Hindi ito totoo. Ang pirma ni Papa, peke ito. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Lakan. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa ay tuluyan ng nalaglag. Inilalantad ang isang halimaw na hindi niya kailanman nakilala. Nagkamali ka, mahal, sabi ni Lakan. Ang bawat salita ay puno ng lason. Pumirma ang matanda bago siya atakihin sa puso. Siguro'y na-excite masyado sa perang natanggap niya. Sinungaling! Sigaw ni Dalisay. Ang sakit ay napalitan ng nag-aalab na galit. Hindi ipagbibili ni Papa ang lupaing ito. Ito ang buhay niya. Ito ang buhay ko. Well, sabat ni Silao habang sinusuri ang kanyang mga kuko na bagong manicure. It's my life now. Ako na ang bagong may-ari. At bilang may-ari, gusto kong umalis na kayo sa pamamahay ko. Lalo ka na. Dagdag niya, tiningnan si Dalisay mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam.
Hindi makapaniwala si Dalisay sa kanyang naririnig. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng dinadala niyang anak, ay nakatayo lamang doon. Kampanteng pinapanood ang pagwasak sa kanyang mundo. Lakan, paano mo nagawa ito sa amin? Sa anak mo? Nagmamakaawa niyang tanong. Umaasa pa ring isa lamang itong masamang panaginip. Lumapit si Lakan. Ang muka'y ilang pulgada na lang mula sa kanya. Huwag mong gamitin ang bata para kaawaan kita, Dalisay. Matagal na akong tapos sa'yo. Ang kailangan ko lang ay ang lupang ito. At ngayon, nakuha ko na. Pagkasabi niyon, sumenya siya sa dalawang malalaking lalaki na kanina pa pala naghihintay sa may pintuan. Walang awang hinawakan ng mga ito ang braso ni Dalisay. Hindi! Bitiwan niyo ako. Wala kayong karapatan. Bahay ko to. Pagpupumiglas niya, ngunit wala siyang lakas laban sa mga ito. Kinaladkad siya palabas ng bahay. Ang bawat hakbang papalayo ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Nadaanan niya ang larawan ng kanyang ama. Ang upuan kung saan ito laging nagbabasa ng dyaryo. Ang hagdanan kung saan siya natutong maglakad. Mga alaala na ngayon ay ninanakaw mula sa kanya. Ang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya nang itulak siya palabas ng gate. Bumagsak siya sa maputik na lupa. Ang puti niyang damit panluksa ay nabahira ng dumi tulad ng kanyang puri na nyurakan. Mula sa kinatatayuan, nakita niya si Lakan na inaakbayan si Silaw sa loob ng kanyang tahanan. Isinara ng mga ito ang pinto at ang huling narinig niya ay ang malakas na pagklik ng kandado. Naiwan siya ng mag-isa sa gitna ng kawalan. Basang-basa sa ulan na kasabay ng kanyang mga luha. Ang pighati sa pagkawala ng ama ay dinagdagan pa ng isang napakatinding pagkakanulo. Habang sinusubukan niyang tumayo, isang matinding kirot ang biglang kumalat sa kanyang sinapupunan. Dahilan upang mapasigaw siya sa sakit at takot. Napahawak siya sa kanyang tiyan at sa pagitan ng mga hikbi, tiningala niya ang madilim na langit. Saan ako pupunta? Paano na ang anak ko? Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakalugmok sa putikan. Hinahayaan ang bawat patak ng ulan na hugasan ang kanyang mukha, na para bang kaya nitong anurin pati ang sakit sa kanyang puso. Ang tanging nagtulak sa kanya para gumalaw ay ang muling pagkirot ng kanyang sinapupunan. Isang paalala na hindi lang sarili niya ang kailangan niyang iligtas. Paika-ika siyang tumayo. Ang mga binti nanginginig sa lamig at pagod. Walang tiyak na direksyon. Naglakad lang siya papalayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang bawat hakbang ay isang pagtakas. Hindi lang mula kay Lakan, kundi mula sa mga alaala ng isang pag-ibig na naging isang kasinungalingan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa luma at halos abandonado ng terminal ng bus sa bayan. Isang lugar na madalas nilang puntahan ng kanyang ama noong bata pa siya para bumili ng kakanin. Doon, sa isa sa mga mahabang upuang kahoy, tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At ang kadiliman ay mabilis siyang nilamon. Si Luntian Solomon ay pauwi na mula sa paghahatid ng mga gulay sa kalapit bayan. Gabi na at kailangan niyang daanan ang lumang terminal para iwasan ang traffic sa pangunahing kalsada. Habang nagmamaneho ng kanyang owner-type jeep, nahagip ng kanyang mga mata ang isang figura na nakahandusay sa isa sa mga bangko. Sa unay nagatubili siya, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na huminto at tingnan. Ang puting damit na suot ng babae ay basang-basa at puno ng putik. Nang ilawan niya ito, gamit ang ilaw ng kanyang sasakyan, halos mapamura siya sa pagkabigla. Dalisay? Mabilis siyang bumaba at lumapit. Kinumpirma ng maputla nitong mukha ang kanyang hinala. Ito nga si Say, ang matalik niyang kaibigan noong kabataan, ang babaeng palihim niyang minahal bago pa man ito lumuwas ng Maynila para mag-aral ng arkitektura. Say, anong nangyari sa'yo? Kumising ka! Maranyang tinapik ang pisngi nito. Malamig ito at bahagyang nanginginig.
Nakita niya ang bahagyang umbok sa tiyan nito at napuno ng pag-aalala ang kanyang puso. Walang pag-aalinlangan, maingat niya itong binuhat. Habang isinasakay sa jeep, hindi niya maiwasang isipin ang huling pagkikita nila. Sa kasal nito, masaya si Dalisay noon. Ano ang nangyari sa pagitan ng araw na yon at ng gabing ito? Nagising si Dalisay sa amoy ng nilulutong sinangag at mainit na kape. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na ang malamig na semento ng terminal. Sa halip, isang kisameng gawa sa kawayan ang kanyang nakita. Nakahiga siya sa isang simpleng papag na babalutan ng isang kumot na amoy araw. Isang matandang babae na may mabait na mukha ang pumasok sa silid. "Gising ka na pala, Hija. Ako si Elena, nanay ni Tian. Heto, uminom ka muna ng mainit na sabaw para magkalaman ang sikmura mo." "Tian?" Naguguluhang tanong ni Dalisay. "Luntian," isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa may pintuan. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking matipuno ang pangangatawan, may moreno at tapat na mga mata, ang kanyang kaibigan. "Tian," bulong niya, at ang lahat ng pinigilan niyang emosyon ay bumuhos na parang isang sirang dam. Humagulgol siya, hinintay ni Luntian na matapos itong umiyak. Pinakinggan niya ang bawat salitang namutawi sa bibig nito, bawat detalye ng masakit na pagkakanulo. Habang nagsasalita si Dalisay, ang mga kamao ni Luntian ay tahimik na kumuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang panga ay nagtiim. Hindi niya matanggap na ang babaeng minsang puno ng pangarap ay sinaktan ng ganito. Nang matapos magkwento si Dalisay, isang mabigat na katahimikan ang namayani. "Dito ka muna, Say." Basag ni Luntian sa katahimikan. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Walang sinumang mananakit sa'yo dito. Pangako ko yan." Nang sumunod na araw, matapos masigurong maayos na ang kalagayan ni Dalisay, inaya siya ni Luntian na maglakad-lakad sa labas. At doon, sa unang pagkakataon, nasilayan ni Dalisay ang baryo Pag-asa. Hindi ito katulad ng magulo at abalang mundo na kanyang kinalakihan. Dito, ang mga bahay ay simple, ang mga bakuran ay puno ng tanim, at ang mga tao ay ngumingiti sa isa't isa. May mga batang naghahabulan sa kalsada, mga matatandang nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga, at mga nanay na nagpapalitan ng ulam. Isang komunidad, isang pamilya. "Maganda rito," mahinang sabi ni Dalisay habang dinarama ang sariwang hangin. "Simple lang ang buhay dito, Say. Pero totoo ang mga tao," sagot ni Luntian. Pagbalik nila sa bahay, may inilabas si Luntian na isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Medyo luma na ito at may mga ukit na pamilyar kay Dalisay. "Ano to?" tanong niya. "Ipinabibigay ng papa mo," sabi ni Luntian, na ikinagulat ni Dalisay. "Ibinigay niya sa akin to mga ilang linggo bago siya mawala." Ang sabi niya, "Tiyan, itago mo to. Ibigay mo lang kay Dalisay kapag dumating ang araw na talagang kailangan na niya." Sa tingin ko, ngayon na ang araw na yon. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang inaabot ang kahon. May bigat ito, hindi lang sa pisikal, kundi sa kahulugan. Isang huling pamana, isang huling mensahe. Ano kaya ang laman nito? Nasa loob ng maliit na silid si Dalisay, nakaupo sa gilid ng papag habang hawak ang kahong-kahoy. Tila may sariling pintig ang puso nito, kasabay ng kaba sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Luntian, nagbibigay ng suporta ng hindi nagsasalita. Marahan niyang hinaplos ang mga ukit sa takip ng kahon, isang maliit na bahay kubo na napapaligiran ng mga puno ng niyog. Ito ang unang disenyong iginuhit niya kasama ang kanyang ama noong 5 taong gulang pa lamang siya. Ang simpleng ukit na yon ay nagdala ng isang mainit na agos ng alaala at kasabay nito, isang panibagong patak ng luha. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang itinaas ang takip. Sa loob ng kahon ay may isang bagay lamang, isang luma at makapal na kwaderno. Ang pabalat nitong gawa sa itim na katad ay may mga gasgas na.
At ang mga pahina sa gilid ay naninilaw na sa katagalan. Ito ang lumang sketchbook ng kanyang ama, ang talaarawan ng mga pangarap at disenyo nito. Dito nito iginuguhit ang bawat ideya, mula sa mga simpleng upuan hanggang sa mga detalyadong plano ng bahay. Nang buklatin niya ito, pamilyar na mga guhit ang kanyang nakita. Mga sketch ng kanilang bahay, mga plano para sa isang maliit na kapilya sa baryo na hindi natuloy, mga disenyo ng Muebles. Bawat pahina ay isang piraso ng buhay ng kanyang ama. Sa una, pakiramdam niya'y isa lang itong koleksyon ng mga sentimental na bagay, isang huling paalala ng pagmamahal. Ngunit bakit ito ipabibigay sa kanya sa oras ng kanyang pinakamatinding pangangailangan? Wala namang kakaiba. Bulong niya, ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng pagkadismaya. Mga lumang drawing lang ni Papa. Hindi kumibo si Luntian. Sa halip, lumapit ito at tiningnan din ang mga pahina. Patingin niya, say. Habang nililipat ni Dalisay ang mga pahina, biglang itinuro ni Luntian ang isang maliit na nota sa gilid ng isang plano para sa isang tulay. Ano yan? Tiningnan ito ni Dalisay. May mga numero at letra na isinulat gamit ang mas maliit at halos hindi mababasa na sulat ng kamay. B20. 5 C3 ACCTG. Hindi niya ito maintindihan. Mukha itong isang walang kahulugang code. Hindi ko alam, sagot niya. Ipinagpatuloy nila ang pagbubuklat. Sa bawat ilang pahina, may nakasulat na ganitong klase ng mga code, laging nakatago sa mga sulok o isinisingit sa mga sukat ng disenyo. Nagsimulang manumbalik ang pag-asa ni Dalisay. Baka meron nga itong kahulugan. Napansin ni Dalisay na ang ilan sa mga pahina ay tila mas makapal at matigas. Nang subukan niyang buklatin ang isang partikular na pahina, naramdaman niyang magkadikit pala ito sa kasunod. Maingat niyang sinubukang paghiwalayin ang mga ito gamit ang kanyang kuko. Nakadikit ang mga ito gamit ang pandikit. Nang sa wakas ay nagtagumpay siya, isang nakatagong pahina ang lumitaw. Sa gitna nito, mayroong isang sketch ng mukha ng isang buwaya. Sa ilalim nakasulat ang pangalan, Lakan. At sa baba nito, isang listahan ng mga petsa at malalaking halaga ng pera. Diyos ko, bulong ni Dalisay. Napatakip siya sa kanyang bibig. Habang abala sila, sa pagsusuri, hindi sinasadyang natabig ni Luntian ang baso ng tubig sa mesang katabi nila. Tumapon ang tubig sa isang pahina ng kwaderno. Naku, pasensya na. Mabilis na sabi ni Luntian habang kumukuha ng basahan. Ngunit bago pa niya mapunasan, may napansin si Dalisay. Sa bahaging nabasa ng tubig, ang tinta ng sketch ng isang bahay ay kumalat. At mula sa ilalim nito, lumitaw ang isa pang sulat na isinulat gamit ang ibang klasing tinta na hindi basta-basta nabubura. Peke ang titulo, ginamit ang Omega Corp para sa money laundering. Nagkatinginan sila ni Luntian, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ito na. Hindi lang ito isang sketchbook, isa itong ledger ng mga krimen ni Lacan, isang blackmail. Ang kanyang ama ay nag-iimbestiga na pala. Mabilis nilang sinuri ang iba pang pahina at natuklasan nila ang iba't ibang mga sikreto. Mga pangalan ng mga politiko, mga numero ng bank account sa ibang bansa, mga detalye ng mga transaksyong ilegal. Ang kanyang ama ay nag-iwan ng isang mapa ng kasamaan ng kanyang sariling manugang. Bawat code, bawat nakatagong sulat ay isang piraso ng isang masalimuot na puzzle. Ang paghanga ni Dalisay sa kanyang ama ay mas lalong lumalim. Hindi lang ito isang simpleng arkitekto. Isa itong matapang na tao na lumaban para sa tama, kahit sa tahimik na paraan. Ngunit ang realisasyong ito ay may kasamang kilabot. Kung nalaman ni Lacan ang tungkol dito, doon nila narating ang huling pahina ng kwaderno. Walang sketch, walang code. Tanging isang maikling pangungusap na isinulat gamit ang pamilyar at matatag na sulat kamay ng kanyang ama, malinaw at hindi nakatago.
Ang kamatayan ko ay hindi magiging aksidente. Ang katibayan ay nasa kung saan nagsimula ang lahat. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Dalisay. Napatingin siya kay Luntian. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at kalituhan. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi dahil sa isang simpleng atake sa puso. Pinatay ito. At ang susi para sa lahat ay nasa isang lugar na tinatawag nitong kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit, saan ang lugar na yon? Nakatayo sila Kanbuwaya sa isang mataas na bahagi ng lupain, tanaw ang malawak na ari-arian ng mga magdiwang. Ang malakas na hangin ay nagwawagayway sa mamahalin niyang polo, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng mga batong nagkalat sa paligid. Sa likod niya, dalawang lalaking nakasuot ng itim ang tahimik na naghihintay ng kanyang utos. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ni Lakan. Hindi inaalis ang tingin sa abot tanaw. Opo, boss. Sagot ng isa. Nagtanong-tanong kami sa bayan. Ang asawa niyo po, si Ma'am Dalisay, ay nakitang isinakay ng isang lalaki papunta sa direksyon ng Baryo Pag-asa. Doon daw po nakatira yung lalaki. Baryo Pag-asa. Isang maliit na komunidad ng mga magsasaka at mangingisda na nasa mismong hangganan ng lupang inaasam niya. Ang balitang yon ay nagdulot ng inis sa kanya. Akala niya'y tuluyan nang nawala sa landas niya si Dalisay. Hindi niya inaasahan na mayroon pa pala itong matatakbuhan at sa lugar pa na napakalapit sa kanyang mga plano. Gusto kong malaman ninyo kung ano ang ginagawa niya. Bawat kilos niya, gusto kong malaman. At iparating ninyo ang isang mensahe sa mga taga-baryo. Siguraduhin ninyong malinaw na hindi sila dapat makialam sa hindi nila laban. Malamig niyang utos. Ayokong may mga bubuyog na umaligid-aligid sa ginagawa kong pugad. Tumango ang mga tauhan at mabilis na umalis. Naiwan si Lakan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa ambisyon at pagbabanta. Masyadong malaki ang nakataya sa proyektong ito. Bilyon-bilyong piso mula sa mga investor na hindi marunong magbiro. Isang maliit na pagkakamali at hindi lang pera ang mawawala sa kanya, kundi pati ang kanyang buhay. At si Dalisay, kasama ang anak nila sa sinapupunan, ay isang maluwag na tornilyo na kailangan niyang higpitan bago pa man ito tuluyang makawala. Lumipas ang mga araw sa Baryo Pag-asa. Para kay Dalisay, ang bawat umaga ay isang maliit na tagumpay laban sa desperasyon. Sa tulong ni Aling Elena, unti-unti niyang natutunan ang simpleng takbo ng buhay sa baryo. At sa piling ni Luntian, dahan-dahan niyang naramdaman na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Gabi-gabi, pinagpupuyatan nila ang talaarawan, sinusubukang unawain ang mga code at ikonekta ang mga piraso ng impormasyon. Ngunit sa umaga, sinusubukan ni Dalisay na maging kapaki-pakinabang. Hindi siya sanay na walang ginagawa. Isang hapon, nakita niya ang bahay ng kanilang kapitbahay, si Mang Cardo, na nasira ang isang bahagi ng bubong dahil sa nagdaang ulan. Gamit ang kanyang kaalaman bilang arkitekto, gumawa siya ng isang simpleng sketch sa isang piraso ng papel. Ipinapakita kung paano ito aayusin sa mas matibay ngunit murang paraan. Naku, Hija, parang napakadali lang sa'yo niyan, manghang sabi ni Mang Cardo. Trabaho ko po yan, Mang Cardo. O sige po, tutulungan ko na kayong sukatin. Nakangiting sagot ni Dalisay. Ang maliit na tulong na yon ay nasundan pa ng iba. Nagdisenyo siya ng isang simpleng sistema ng irigasyon para sa kanilang mga taniman. Gamit ang mga kawayan, tinulungan niya si Aling Nita na ayusin ang pundasyon ng kanyang munting tindahan at nagbigay siya ng mga ideya para mapatibay ang kanilang maliit na tulay na kahoy. Hindi nagtagal, nakuha niya ang respeto at pagmamahal ng buong baryo. Hindi na siya ang tagalabas na kaibigan ni Tian. Siya na si Say, ang mabait at matalinong arkitekta na handang tumulong. Ang mga ngiti at pasasalamat na natatanggap niya ay nagsilbing gamot sa kanyang mga sugat. Ngunit isang araw, ang kapayapaang yon ay binasag.
Dalawang di pamilyar na lalaki ang dumating sa baryo. Malalaki ang katawan at may mga itsurang hindi pala kaibigan. Walang sabi-sabing sinira nila ang mga pananim sa gilid ng daan at tinabig ang mga basket ng gulay na nakahanda sanang ihatid sa bayan. Sino sa inyo ang pinuno dito? Mayabang na tanong ng isa. Si Mang Cardo, bilang pinakamatanda, ang humarap sa kanila. Ano po ang kailangan ninyo, mga iho? Isang simpleng paalala lang, sabi ng lalaki. Habang ang mga mata ay tila hinahanap si Dalisay sa karamihan, huwag kayong mangingialam sa mga bagay na hindi ninyo dapat pakialaman, lalo na ang pagtatago ng mga taong dapat ay nananahimik na lang. Maliwanag? Naramdaman ni Dalisay ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Para sa kanya ang mensaheng iyon na iyon. Silakan. Alam na niyang narito siya. Nang akmang magsasalita pa ang mga lalaki, biglang lumabas si Dalisay mula sa likod ng bahay ni Aling Elena. Hawak ang kanyang telepono na kunwari may kausap. Opo, Hepe. Nandito na nga po sila. Malakas niyang sabi. Sinisiguradong maririnig ng dalawang lalaki. Dalawang lalaki po. Sinisira ang mga pananim. Opo, kuha po sila sa kamera. Live po ito, Hepe. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Halatang nagulat. Mabilis silang lumingon sa paligid. Hinahanap ang sinasabing kamera. Ang kanilang kayabangan ay napalitan ng pag-aalinlangan. Umalis na tayo. Bulong ng isa. Mabilis silang sumakay sa kanilang motorsiklo at humarurot paalis. Nakahinga ng maluwag ang mga taga-baryo. Ngunit alam ni Dalisay na hindi iyon ang katapusan. Iyon ay isang babala. Kinagabihan, habang tinutulungan ni Luntian si Dalisay na mag-igib ng tubig, hindi niya napigilang magsalita. Hindi ka ligtas dito, Say, sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan mong umalis. Saan ako pupunta, Tiyan? Malungkot na sagot ni Dalisay. Ito na lang ang lugar na meron ako. At isa pa, hindi ako pwedeng tumakbo habang buhay. Kailangan kong lumaban. Nakita ni Luntian ang determinasyon sa mga mata ni Dalisay. Kaya sa halip na makipagtalo, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kung ganoon, kailangan mong matutong protektahan ang sarili mo. Sa ilalim ng puno ng mangga, tinuruan ni Luntian si Dalisay ng mga pangunahing self-defense techniques. Kung paano kumawala sa pagkakahawak, kung saan susuntok, kung paano gagamitin ang lakas ng kalaban-laban dito. Habang nagpa-practice sila, hindi sinasadyang natumba si Dalisay at mabilis siyang sinalo ni Luntian. Nagkalapit ang kanilang mga mukha at sa isang saglit, tila huminto ang mundo. Ngunit ang tensyon ay mabilis na naputol. Kinabukasan isang delivery boy ang nag-iwan ng isang maliit na kahon sa tindahan ni Aling Nita. Nakapangalan kay Dalisay. Nang buksan niya ito, halos mabitawan niya. Sa loob, may isang manikang pambata. Sirang-sira at bali ang leeg. At sa ilalim nito, isang kapirasong papel na may nakasulat na mensahe gamit ang mga letrang ginupit mula sa didyaryo. Ikaw at ang bata, sa sinapupunan mo ang susunod. Ang manikang may baling leeg ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa batok ni Dalisay. Isang daluyong ng purong takot ang bumalot sa kanya. Mas matindi pa kaysa noong una siyang pinalayas. Hindi na ito tungkol sa lupa o sa pera. Buhay na ng anak niya ang nakataya. Sa sobrang panginginig, nabitiwan niya ang kahon. Nagkalat ang mga piraso ng manika sa lupa. Isang malagim na paalala ng karahasang kayang gawin ni Lakan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang protective instinct ay umiral. Nagsimula siyang umiyak, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding takot para sa kanyang anak. Nakita ni Aling Elena ang nangyari at mabilis siyang nilapitan, niyakap ng mahigpit. Huwag kang matakot, Hija. Hindi ka namin pababayaan. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong baryo. Nang gabing iyon, sa halip na manatili sa kani-kanilang mga bahay, ang mga taga-baryo Pag-asa ay nagtipon sa harap ng tahanan ni Luntian.
May dala silang pagkain, kape, at ang iba'y may hawak na itak at mga piraso ng kahoy. Hindi kami papayag na may mang-api sa isa sa atin. Deklara ni Mang Cardo, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng edad. Ang pamilya ni Tian ay pamilya na rin namin. At ngayong narito si Dalisay, pamilya na rin namin siya. Isa-isang nagsalita ang mga taga-baryo, nag-aalok ng kanilang tulong. Ang mga kalalakihan ay nag-organisa ng isang grupo na magbabantay gabi-gabi. Ang mga kababaihan naman ay nagsabing sasamahan nila si Dalisay saan man siya magpunta. Mula sa bintana, pinanood ni Dalisay ang pagkakaisang yon. Ang takot sa kanyang puso ay hindi nawala, ngunit nabalutan ito ng isang bagong damdamin, ang pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, nakahanap siya ng isang bagong pamilya, isang pamilyang hindi kadugo, ngunit pinagbuklod ng pagmamalasakit. Ang pagbabanta nilakan, sa halip na magdulot ng takot at pagkakawatak-watak, ay mas lalo pang nagpatibay sa kanilang samahan. At lalo nitong pinatibay ang determinasyon ni Dalisay na tapusin na ang laban. Hindi na ako pwedeng matakot lang, sabi niya kay Luntian nang sila na lang ang naiwan sa sala. Habang sa labas ay maririnig ang mahinang usapan ng mga nagbabantay na kapitbahay. Kailangan nating maintindihan kung ano ang nasa talaarawang ito. Ito lang ang armas natin. Muli nilang binuklat ang kwaderno. Dahil sa pagbabanta, mas naging pursigido sila. Nagbuhos sila ng maraming oras, sinusubukang i-decipher ang mga code. Isang gabi, habang nakatutok sila sa isang particular na komplikadong code, napansin ni Dalisay na may hibla ng buhok na nalaglag sa kanyang mukha. Bago pa niya ito maalis, isang kamay na ang gumawa nito para sa kanya. Ang kamay ni Luntian. Marahan itong inalis ang buhok at inipit sa likod ng kanyang tainga. Nagkatitigan sila. Sa ilaw ng gasera, nakita ni Dalisay ang hindi niya napapansin noon, ang lalim ng pag-aalala at pagmamahal sa mga mata ni Luntian. Isang pagmamahal na tahimik, hindi nanghihingi ng kapalit, at laging nandyan. Isang kilig na kakaiba, at mas matatag kaysa sa naramdaman niya noon para kay Lakan. Salamat, Titian. Halos pabulong niyang sabi. Lagi lang akong nandito. Say, sagot nito. Ang kanyang boses ay mas malambing kaysa karaniwan. Itinuon nila muli ang kanilang atensyon sa talaarawan, ngunit ang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila ay nanatili. Biglang naalala ni Dalisay ang huling isinulat ng kanyang ama. Ang katibayan ay nasa kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan nagsimula ang lahat. Inulit niya. Tumingin siya sa ukit sa takip ng kahon na pinaglagyan ng talaarawan, ang bahay kubo. Tiyan, bigla niyang sabi, ang unang disenyo naming magkasama ni Papa, iyon ang simula ng pangarap kong maging arkitekto. Mabilis nilang hinanap ang pahina kung saan nakaguhit ang orihinal na sketch ng bahay kubo. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryo. Ngunit nang tingnan nilang maigi ang mga sukat na nakasulat, napansin nilang hindi ito mga sukat ng bahay. 1205, 1920, 1801, 22, 5. Pasa ni Dalisay. Mga numero ito. Paano kung mga letra ito ng alpabeto? Mabilis silang kumuha ng papel at sinubukang i-decode. A after 1, B each 2, C after 3. Unti-unti, isang salita ang nabuo. Legaspivillage, ang pangalan ng isang bangko sa Makati, at ang mga sumunod na numero ay bumuo ng isang account number. Isang secret bank account, bulong ni Luntian, hindi makapaniwala. Ito na siguro ang katibayan, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. Ang pera mula sa mga ilegal na transaksyon ni Lakan, dito siguro idineposito. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanyang kalbaryo, nakaramdam si Dalisay ng tunay na lakas. May hawak na siyang alas. Ngayon, ang kailangan na lang niya ay isang plano kung paano ito gagamitin.
May malaking proyekto sila Kan na ilo-launch sa susunod na buwan. Sabi ni Dalisay, ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Isang malaking media event. Lahat ng koneksyon niya nandoon. Lahat ng media nandoon. Iyon ang perpektong pagkakataon. Nagsimula siyang mag-sketch sa isang malinis na papel, hindi ng bahay kundi ng isang plano. Isang plano para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Isang plano para bigyan ng hustisya ang kanyang ama. Habang abala siya sa pagguhit ng kanyang plano, isang luma at kalawanging kotse ang huminto sa dulo ng kalsada ng Baryo Pag-asa sa bahaging hindi masyadong naiilawan. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito. Ang unang bumaba ay isang pares ng napakamahal na stiletto heels na tila hindi nababagay sa maputik na daan. At pagkatapos, ang babaeng may-ari nito, si Silao Monteclaro. Nakatayo sa dilim, pinagmasdan niya ang maliit na bahay kung saan nagmumula ang ilaw ng gasera. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ang pagdating ni Silao Monteclaro sa Baryo Pag-asa ay parang isang ahas na gumapang sa loob ng isang sagradong hardin. Si Mang Cardo, na siyang nakabantay sa may bungad ng baryo, ang unang nakakita sa kanya. Mabilis nitong ipinaalam kay Luntian na agad namang humarang sa daraanan ng babae. Anong ginagawa mo rito? Mariin ngunit mahinahon na tanong ni Luntian. Ang kanyang katawan ay isang pader sa pagitan ni Silao at ng bahay kung nasaan si Dalisay. Ngumiti lang si Silao, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naparito para manggulo. Nandito ako para kausapin si Dalisay. Siya lang. Nang marinig ang kanyang pangalan, lumabas si Dalisay mula sa bahay. Ang puso niya'y kumakabog sa pinaghalong galit at takot. Wala tayong dapat pag-usapan. Meron, Dalisay. Meron, sabi ni Silao. Ang kanyang tingin ay diretso at seryoso. Tungkol sa iisang lalaking sumira sa buhay nating dalawa. Pakinggan mo ako. Kung pagkatapos ay gusto mo pa rin akong umalis, aalis ako. Nag-aalinlangan si Dalisay, ngunit mayroong kakaiba sa tono ni Silao. Isang pait na tila pamilyar. Tumingin siya kay Luntian at marahang tumango. Sa may ilog, sabi ni Dalisay, doon tayo mag-usap. Ang ilog sa gilid ng baryo ay tahimik sa ilalim ng buwang bilog. Ang tanging maririnig ay ang agos ng tubig at ang huni ng mga kuliglig. Nagpahiwatig si Dalisay kay Luntian na manatili sa di kalayuan. Sapat na para makita sila, ngunit hindi sapat para marinig. Ano ang kailangan mo? Simula ni Dalisay, niyakap ang sarili laban sa lamig ng gabi. Kailangan ko ng tulong mo para pabagsakin sila Kan. Direktang sagot ni Silao na ikinagulat ni Dalisay. At kailangan mo rin ng tulong ko. Tumawa si Dalisay ng mapakla. Tulong mo? Ikaw ang kasabwat niya sa pagnanakaw ng lahat ng meron ako. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta sa impyernong ito. Tama ka. Pag-amin ni Silao. At sa unang pagkakataon, nakita ni Dalisay ang isang siwang sa perpektong maskara nito. Kasabwat niya ako, pero hindi mo alam ang buong kwento. Isang iglap, bumalik si Silao sa kanyang nakaraan. 15 taong gulang pa lamang siya. Nakatayo siya sa labas ng opisina ng kanyang ama, si Don Ignacio Monteclaro, isang respetadong developer noon. Mula sa siwang ng pinto, narinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang ama. At pagkatapos, ang tunog ng isang bagay na nabasag. Pumasok siya at nakita niya ang kanyang ama na nakaluhod sa sahig, napapaligiran ng mga basag, na bubog ng isang picture frame. Sa sahig, nakakalat ang mga papeles ng kanilang kumpanya. Umiiyak ito na parang isang bata. Traidor ang mga buwaya, paulit-ulit na sigaw ng kanyang ama. Ninanakaw nila ang lahat. Lahat. Ang ama nila Kan, isang matalik na kasosyo, ay ginamit ang isang technical loophole para ma-take over ang kanilang kumpanya. Iiwan ang mga Monteclaro
nabaon sa utang at kahihiyan. Ang insidenteng iyon ang sumira sa kanyang ama na namatay sa atake sa puso makalipas ang 1 taon. At si Silaw, mula sa araw na yon, ay isinumpa na babawiin niya ang lahat, hindi ang pera, kundi ang dangal. Sisirain niya ang mga buwaya mula sa loob. Hindi pera ang habol ko kay Lakan. Pagpapatuloy ni Silaw, ang kanyang boses ay may bahid ng bakal. Ang habol ko ay benggansa, paghihiganti. Plano kong kunin ang lahat sa kanya, tulad ng ginawa ng pamilya niya sa pamilya ko. At ngayong nakuha ko na ang tiwala niya, malapit ko nang gawin iyon. Hindi makapaniwala si Dalisay. Ang babaeng kinamumuhian niya ay biktima rin pala. Bakit ko paniniwalaan ang sinasabi mo? Tanong niya. Puno pa rin ng pagdududa. May kinuha si Silaw mula sa kanyang mamahaling bag. Isang maliit na audio recorder. Pinindot niya ito. Isang pamilyar at mayabang na boses ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang boses ni Lakan. Ang tangang Dalisay na yon. Akala niya pag-ibig, kontrata lang ang lahat. Madali siyang nauto, pati na ang matanda niyang ama. Isang pirma lang sa mga pekeng papeles. Tapos ang usapan, pinatay ni Silaw ang recorder. Ang bawat salita ay parang karayom na tumusok sa puso ni Dalisay. Ngunit ito rin ang katibayan na kailangan niya. Totoo ang sinasabi ni Silaw. Nag-aalok ako ng isang alyansa, sabi ni Silaw. Mayroon kang impormasyon mula sa nakaraan, ang talaarawan ng iyong ama. Ako naman, mayroon akong impormasyon mula sa kasalukuyan. Alam ko ang bawat kilos niya, bawat plano. Pagsamahin natin ang lakas natin. Tulungan mo akong makuha ang hustisya para sa pamilya ko at tutulungan kitang mabawi ang sayo at masigurong mabubulok siya sa kulungan. Pagkatapos noon ay umalis na si Silaw. Iniwan si Dalisay na tuliro at gulong-gulo ang isipan. Ikinuwento niya ang lahat kay Luntian. "Huwag say," agad na sabi ni Luntian. "Patibong yan. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng isang ahas kahit pa sabihin niyang kakagatin niya rin ang amo niya. Gagamitin ka lang niya." "Pero narinig mo ang recording, Tiyan. May punto siya," giit ni Dalisay. "May hawak tayong ebidensya, pero kailangan natin ng access mula sa loob para magamit natin ito sa tamang panahon." "Masyadong delikado." "Mas delikado kung wala tayong gagawin," sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay tumaas. "Laban ito para sa anak ko, Tiyan. At gagawin ko ang lahat, kahit pa makipag-alyansa ako sa demonyo, para maipanalo ito." Nakita ni Luntian ang apoy sa mga mata ni Dalisay. Hindi na ito ang babaeng umiiyak na natagpuan niya sa terminal. Isa na itong ina na handang pumatay para sa kanyang anak. Sa huli, si Dalisay ang nagdesisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text kay Silaw ng isang salita. Oo. Ilang sandali lang, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero mula kay Silaw. Binasa ito ni Dalisay at ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. "Mag-ingat ka. Alam niyang lalaki ang dinadala mo. At may mga plano siya para sa bata." Ang mensahe ni Silaw ay isang bombang sumabog sa loob ng tahimik na buhay ni Dalisay sa baryo. May mga plano siya para sa bata. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Lumilikha ng mga imahe ng kadiliman na hindi niya kayang sikmurain. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Isa na itong karera, laban sa oras, para sa kaligtasan ng kanyang magiging anak. Dahil sa bagong impormasyon at sa mapanganib na alyansa, ang kanilang paghahanda ay naging mas agaran at mas detalyado. Ang sala ng bahay ni Luntian ay naging kanilang war room. Sa isang malaking pisara na hiniram nila mula sa eskwelahan ng baryo, idinikit ni Dalisay ang mga kopya ng mga pahina mula sa tala-arawan, mga mapa ng lokasyon ng event, at mga litrato ni Lakan at ng kanyang mga kasosyo na nakuha niya online. Bawat impormasyon mula kay Silaw
na ipinapadala sa pamamagitan ng mga sikretong text message ay isang mahalagang piraso ng puzzle. Isang kompletong schedule ng programa para sa Buaya Estates Grand Launching. Isang blueprint ng venue na may marka kung saan ang mga CCTV camera at mga security guard. At ang pinakamahalaga, isang listahan ng mga maimpluwensyang panauhin, mga politiko, negosyante, at media personalities na siyang magiging mga saksi sa pagbagsak ni Lacan. Dito tayo aatake. Sabi ni Dalisay isang gabi, itinuturo ang bahagi ng programa na may nakasulat na CEO's Visionary Speech. Ito ang kasagsagan ng kanyang tagumpay. Dito natin siya wawasakin. Ang plano ay simple sa konsepto, ngunit komplikado sa execution. Sa tulong ng isang pinsan ni Luntian na marunong sa teknolohiya, maghahanda sila ng isang video presentation. Ito ay maglalaman ng mga ebidensya mula sa talaarawan, mga larawan ng pekeng dokumento, at ang recording ng pag-amin ni Lacan na bigay ni Silao. Sa tamang oras, ihahak nila ang main projector ng event at ipapalabas ang kanilang video sa halip na ang AVP ng kumpanya, ang buong Baryo Pag-asa, ay naging bahagi ng operasyon. Hindi man nila lubos na naiintindihan ng teknikalidad, ang kanilang mga kasanayan ay naging napakahalaga. Si Mang Cardo at ang kanyang mga kasamahan ang nagsilbing mga mata at tainga. Binabantayan ng bawat estrangherong pumapasok sa kanilang lugar. Si Aling Nita, gamit ang kanyang koneksyon sa palengke, ang nagkakalat ng mga maling impormasyon para iligaw ang sinumang nagmamanman. Ang mga kabataan na masanay sa social media ang inatasan na gumawa ng mga dummy accounts na siyang magpapakalat ng live stream ng video sa gabi ng event para siguraduhing hindi ito matatatakpan. Sa gitna ng lahat ng tensyon at paghahanda, ang ugnayan sa pagitan ni Dalisay at Luntian ay mas lalong lumalim. Hindi na ito nangangailangan ng mga salita. Isang tingin lang, isang tango, isang marahang tapik sa balikat, nauunawaan na nila ang isa't isa. Isang gabi, pagod na mula sa maghapong pag-aasikaso, natagpuan ni Dalisay si Luntian sa labas, tahimik na nakatingin sa mga bituin. "Hindi ka pa natutulog?" tanong niya. "Hindi ako makatulog," sagot ni Luntian. "Iniisip ko kung sapat ba ang lahat ng ito. Paano kung may mangyaring masama sa'yo?" Lumapit si Dalisay at tumayo sa tabi niya. "May tiwala ako sa plano. At may tiwala ako sa iyo, Tiyan." Humarap si Luntian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng buwan. Pagkatapos ng lahat ng ito, "Say?" Simula niya. Ang kanyang bose ay halos pabulong. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita sa iyo kung ano ang tunay na pagmamahal. Isang pagmamahal na nagpoprotekta, hindi nananakit." Walang namutawing salita mula kay Dalisay, ngunit ang kanyang mga mata ang sumagot. Sa katahimikan ng gabing iyon, sa ilalim ng libu-libong bituin, ipinangako nila ang isang kinabukasan na hindi pa nila tiyak kung darating. Lumipas ang mga linggo. Ang tiyan ni Dalisay ay mas lalo pang lumaki. Isang madaling araw, ginising siya ng matinding pananakit. Sa tulong ni Aling Elena na nagsilbing hilot at sa nag-aalalang pagbabantay ni Luntian, isinilang ni Dalisay ang isang malusog na sanggol na lalaki. Habang karga-karga niya ang kanyang anak, sa unang pagkakataon, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso ay nawala, napalitan ng isang mabangis at walang kapantay na pagmamahal. Ang maliliit nitong mga daliri na humawak sa kanyang hintuturo ay nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa inaakala niya. "Sinag," bulong niya sa kanyang anak. "Ikaw ang aking sinag, ang liwanag ko sa gitna ng dilim." Ang pagdating ni Sinag ay naging hudyat na kailangan na nilang bilisan. Ang grand launch ay 2 araw na lang ang layo. Ang video ay handa na. Ang mga taga-baryo ay nasa kani-kanilang mga pwesto. Ang lahat ay nakasalalay na lamang sa isang huling mensahe mula kay Silao. At dumating nga ito.
Ngunit hindi ito ang inaasahan nila. Gabi bago ang event, nag-vibrate ang telepono ni Dalisay. Isang mensahe mula sa numerong gamit ni Silaw, ngunit ang text ay maikli at puno ng panik. Nalaman niya, may nag-trydor, binago ang plano, papunta siya dyan. Bago pa man makasagot si Dalisay, sunod-sunod na malalakas na ugong ng sasakyan ang kanilang narinig mula sa di kalayuan. Mga sasakyang humaharurot papasok sa tahimik na kalsada ng Baryo Pag-asa. Napatayo si Luntian. Hinablot ang isang itak na nakasabit sa dingding. Dalisay, kunin mo ang bata. Magtago kayo sa silong. Bilis! Ang bitag na maingat nilang inihanda para kay Lakan ay biglang bumaliktad. Sila na ngayon ang nasa loob nito. Ang tahimik na gabi sa Baryo Pag-asa ay biglang pinunit ng dagundong ng mga sasakyan at ng aresibong liwanag ng mga headlight. 3 itim na SUV ang huminto sa harap ng bahay ni Luntian at mabilis na bumaba ang mga tauhan ni Lakan, mga lalaking nakasuot ng itim. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, parang mga asong gubat na handang umatake. Dalisay, sa silong! Sigaw muli ni Luntian. Agad na binuhat ni Dalisay si Sinag mula sa duyan nito. Niyakap ng mahigpit at mabilis na nagtungo sa maliit na pinto sa sahig na natatakpan ng isang banig. Ito ang taguan na inihanda nila para sa ganitong eksena, isang maliit at madilim na espasyo sa ilalim ng bahay na kawayan. Sa labas, ang mga nagbabantay na taga-baryo ay nagulat. Ngunit sa halip na tumakbo, humawak sila sa kanilang mga itak at piraso ng kahoy, bumubuo ng isang manipis na linya ng depensa sa harap ng bahay. "Wala kayong karapatang pumasok dito," sigaw ni Mang Cardo. Ngumisi lang ang isa sa mga tauhan ni Lakan at walang awang sinipa ang matanda na bumagsak sa lupa. Nagsimula ang kaguluhan. Mula sa gitnang SUV, bumaba si Lakan Buwaya. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na coat. At sa kabila ng kaguluhan, kalmado ang kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay malamig na sinuri ang paligid. Hinahanap ang kanyang pakay. "Huwag niyong saktan ng mga tao," sigaw ni Luntian. Humarang sa may pintuan ng bahay. Hawak ang kanyang itak. "Ako ang harapin ninyo." "Ikaw?" sabi ni Lakan na may pahiwatig ng pagkasuklam sa kanyang boses. "Sino ka ba para humarang sa akin? Isa ka lang hamak na magsasaka." Sumugod ang 2 tauhan ni Lakan kay Luntian. Sa kabila ng kanyang tapang at lakas, hindi siya nanalo sa 2 sanay sa pakikipaglaban. Isang malakas na tama ng tubo sa likod ang nagpabagsak sa kanya. Bago siya mawalan ng malay, ang huli niyang nakita ay ang pagpasok ni Lakan sa loob ng kanilang bahay. Mula sa siwang ng sahig, narinig ni Dalisay ang lahat. Ang sigawan, ang tunog ng mga suntok, at ang pagbagsak ng katawan ni Luntian. Napahawak siya ng mahigpit kay Sinag na nagsisimula ng umiyak dahil sa ingay. Tinakpan niya ang bibig nito, pinipigilan ng anumang tunog na maaaring maging hudyat ng kanilang kinaroroonan. Ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol at ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Narinig niya ang mabibigat na yabag ni Lakan sa itaas. Binubuksan nito ang mga aparador, hinahagis ang mga gamit. Naghahanap. "Dalisay!" sigaw ni Lakan. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa maliit na bahay. "Alam kong nandyan ka lang. Lumabas ka na. Huwag mo nang pahirapan ng lahat." Hindi kumibo si Dalisay. Pinipigilan niya ang kanyang paghinga. Umaasang hindi siya matatagpuan. "Ayaw mo talagang lumabas?" Narinig ni Dalisay ang isang nangisi sa boses nito. "Sige, baka ito ang magpapalabas sa'yo." Biglang umalingaw-ngaw ang malakas at takot na iyak ng isang sanggol. Ngunit hindi ito ang iyak ni Sinag. Ang iyak ay nagmula sa katabing bahay. Ilang sandali pa, narinig niya ang boses ng tauhan ni Lakan. "Boss, may sanggol dito. Sa kabilang bahay." "Dalhin dito," malamig na utos ni Lakan.
Ang dugo ni Dalisay ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Hindi, hindi maari. Gagamitin niya ang anak ng kapitbahay para palabasin siya. Narinig niya ang pagpasok muli ng tauhan at ang yak ng sanggol ay mas lalong lumakas. Ngayon ay nasa loob na ng bahay nila. Dalisay, huling tawag. Sigaw ni Lakan. Bibigyan kita ng 10 segundo para lumabas. Kung hindi, kung ano man ang mangyari sa batang ito, kasalanan mo. 1, 2. Ang pagbilang ni Lakan ay parang mga martilyong pumupukpok sa isipan ni Dalisay. Napatingin siya kay Sinag na mahimbing nang natutulog sa kanyang mga braso, walang kamalay-malay sa panganib. Pagkatapos ay inisip niya ang anak ni Aling Nita. Isang inosenteng bata na nadadamay sa laban na hindi nito dapat kaharapin. Hindi niya kayang isakripisyo ang ibang bata para sa kaligtasan ng sarili niya. Hindi siya ganoon. Sa huling sandali, bago pa man matapos ang pagbilang, marahan niyang itinulak ang takip ng silong. Huwag! Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Huwag mong sasaktan ng bata. Heto na ako! Nang makita siya ni Lakan na umaakyat mula sa madilim na silong, isang nangiting tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Sinulyapan niya ang hawak-hawak nitong si Sinag. So ito na pala ang tagapagmana ko, sabi niya nang may panunuya. Ibigay mo sa akin ang bata. Hindi, mariing sagot ni Dalisay. Habang mas lalong hinihigpitan ng yakap kay Sinag, sabihin mo muna sa tauhan mo na ibalik ang anak ni Aling Nita. Nagkibit-balikat si Lakan, tila naiinip. Sumenya siya at agad namang binitawan ng tauhan niya ang umiiyak na sanggol sa sahig at lumabas. Hindi na inalintana kung masasaktan ito. Sa kabutihang palad, ang ina ng bata ay mabilis na pumasok para damputin ito at tumakbo palabas. Ngayon, silang tatlo na lang ang nasa loob. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ang tala-arawan, Dalisay, sabi ni Lakan, inilahad ang kanyang kamay. Ibigay mo sa akin ang kwaderno ng tatay mo. Umiling si Dalisay. Hindi ko ibibigay sa'yo. Ang ngiti ni Lakan ay nawala. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya si Sinag mula sa mga bisig ni Dalisay. Napasigaw si Dalisay, ngunit wala siyang nagawa. Hawak na ni Lakan ang kanyang anak, at ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Isang walang kwentang kwaderno o ang buhay ng anak mo? Tanong ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng kamatayan. Pumili ka. Walang pagpipilian si Dalisay. Habang ang mga luha ay bumabaha sa kanyang mga pisngi, itinuro niya ang ilalim ng papag kung saan niya itinago ang tala-arawan. Kinuha ito ng isa sa mga tauhan ni Lakan at ibinigay sa kanya. Binuklat ito ni Lakan. Tiningnan ang mga pahina na may halong galit at kasiyahan. Sa wakas, akala ng matandang yon, mas matalino siya sa akin. Nakuha mo na ang gusto mo. Humihikbing sabi ni Dalisay. Ibalik mo na sa akin si Sinag. Parang awa mo na. Tumawa si Lakan. Ibalik? Bakit ko naman gagawin yon? Siya ang insurance ko. Ang garantiya na mananahimik ka. Bago pa man makasagot si Dalisay, tumunog ang telepono niya. Nakita niya ang pangalan ni Lakan sa screen. Habang hawak nito si Sinag sa isang braso, idinikit nito ang sariling telepono sa tainga ni Dalisay. Hello, Dalisay. Sabi ng boses ni Lakan mula sa kabilang linya, isang boses na malamig at puno ng pagbabanta. Ito ang mga patakaran ng laro. Kakansilahin mo ang anumang plano mo. Mananahimik ka at hihintayin mo ang tawag ko. Kapag sinubukan mong tumawag ng pulis o gumawa ng anumang kahangalan, hindi mo na makikita ang anak mo. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos ay ibinaba nito ang tawag at ibinulsa ang telepono. Ibinigay niya si Sinag sa isa niyang tauhan na may dalang baby carrier. Naglakad siya palabas na parang isang hari na nanalo sa isang digmaan. Sinubukang habulin sila ni Dalisay,
Ngunit hinarang siya ng 2 tauhan. Wala siyang nagawa, kundi panoorin ang pag-alis ng mga SUV. Dala-dala ang kanyang anak, ang kanyang buhay, ang kanyang lahat. Nang mawala na ang mga sasakyan sa dilim, doon na tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig na gawa sa kawayan, sa gitna ng mga nagkalat na gamit, sa tabi ng walang malay na siluntian. Isang nakakabinging sigaw ng pagkawala at purong sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na narinig ng buong baryo. Ang bitag ay isinara. At sa gabing iyon, sa paningin ni Dalisay, lahat ay nawala. Ngunit habang nakaluhod siya sa gitna ng pagkawasak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na kinapa ang laylayan ng kanyang damit. At sa ilalim ng isang lihim na tahi, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, ang kanyang mga daliri ay humaplos sa gilid ng lumang tala-arawan. Napansin niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Isang bahagyang umbok sa ilalim ng makapal na pabalat sa likod. Gamit ang nanginginig niyang mga kuko, maingat niyang tinuklap ang isang sulok ng nakadikit na karton. Isang maliit at itim na bagay ang nahulog sa kanyang palad. Isang memory card. Ang memory card ay kasing liit ng isang kuko. Ngunit sa mga kamay ni Dalisay, ito ay may bigat ng buong mundo. Isa itong sinag ng pag-asa sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Ang huling alas ng kanyang ama. Nagising siluntian na masakit ang ulo at may galos sa mukha. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Dalisay. Nakita niya itong nakaupo sa isang sulok, yakap ang kumot ni Sinag. Ang mga mata ay tuyo na sa kaiiyak, ngunit nag-aalab sa isang bagong determinasyon. "Say," nagsisising sabi ni Luntian, "patawarin mo ako. Nabigo kitang protektahan." "Hindi mo kasalanan, tiyan," sagot ni Dalisay. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ipinakita niya ang memory card. Hindi pa tapos ang laban. Nag-iwan si Papa ng huling regalo. Gamit ang lumang laptop ng pinsan ni Luntian, isinaksak nila ang memory card. Isang video file lang ang laman nito. Nang i-play nila, bumungad sa screen ang mukha ni Gunita Magdiwang. Nakaupo ito sa kanyang lumang silya sa kanilang sala. Ang parehong silya kung saan siya laging nagbabasa. Mukha siyang pagod, ngunit kalmado ang kanyang mga mata. "Dalisay, anak," simula niya, na para bang kinakausap niya ito mula sa kabilang buhay. "Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Ibig sabihin, wala na ako." Sa video, ikinuwento ni Gunita ang lahat. Kung paano niya unang natuklasan ng mga anomalya sa mga papeles ni Lacan. Kung paano niya ito sinubukang kausapin ng masinsinan, ngunit sa halip ay tinakot siya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang huling araw ng kanyang buhay. "Nag-away kami," sabi ni Gunita sa video. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ipinakita niya sa akin ang mga pekeng papeles ng pagbebenta ng lupa. Sinabi niyang wala akong magagawa. Nang subukan kong tawagan ng abogado natin, itinulak niya ako. Nahulog ang mga gamot ko sa puso sa ilalim ng aparador. Habang hirap akong huminga, habang nagmamakaawa ako sa kanya na kunin ang gamot ko. Pinanood niya lang ako, Dalisay. Pinanood niya lang akong mamatay. Napahagulgol si Dalisay habang yakap siya ni Luntian. Hindi na ito simpleng pandaraya, pagpatay. Ang video na ito ang huling testimonya, ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan ni Numan. Nang matapos ang video, pinunasan ni Dalisay ang kanyang mga luha. Ang pighati ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Wala nang atrasan. "Ang grand launch," sabi niya. "Tuloy ang plano, ngunit ngayon, mas malaki ang gagawin natin. Hindi lang natin siya ibabagsak. Kailangan nating mabawi si Sinag." Alam nilang hindi na nila magagamit ang lumang plano. Alam na nila Kan na may binabalak sila. Kailangan nila ng isang bagong estratehiya. Mas matapang
at mas mapanganib. Kinuha ni Dalisay ang telepono. Nag-type siya ng isang mensahe sa numerong gamit ni Silaw, isang simpleng code na napagkasunduan nila para sa emergency. Nawasak ang tulay. Umaasa siyang maiintindihan ni Silaw na nabigo ang plano at kailangan nilang mag-usap. Pagkalipas ng isang oras na puno ng tensyon, tumunog ang telepono. Isang bagong numero. Narinig ko ang nangyari. Sabi ng boses ni Silaw, mahina at pabulong. Bantay sarado ako, minamanmanan niya bawat galaw ko. Kinuha niya ang anak ko, Silaw, sabi ni Dalisay. Ang boses ay desperado. Kailangan ko ng tulong mo. Natahimik si Silaw sa kabilang linya. Delikado ito, Dalisay. Kung malaman niyang nag-uusap tayo. Alam ko, putol ni Dalisay. Pero ito na lang ang paraan. Sa gabi ng event, kailangan kong malaman kung nasaan si Sinag. Bawat segundo. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, gagawin ko, sagot ni Silaw. Para sa tatay ko at para sa hustisya, ipadadala ko ang lahat ng impormasyon na makukuha ko. Pagkatapos nito, quits na tayo. Nagsimula silang magplano. Ang bagong plano ay may dalawang bahagi. Una, ang pagpapalabas ng video. Pangalawa, ang pagligtas kay Sinag. At ang buong baryo Pag-asa ay muling kumilos. Ngayon ay mas may galit at determinasyon. Si Luntian, kasama ang ilang matatapang na kabataan, ang naatasang pumasok sa venue, hindi bilang bisita, kundi bilang mga waiter. Ginamit nila ang koneksyon ng isang tiyuhin sa catering service. Ito ang magbibigay sa kanila ng access sa mga lugar na hindi basta-basta napapasok, tulad ng control room. Ang mga natirang taga-baryo, sa pamumuno ni Mang Cardo, ay magsasagawa ng isang maingay na rally sa labas ng venue. Magdadala sila ng mga placard na nagsasabing, "Ibalik ang aming lupa." Isang perpektong distraksyon para sa mga security guard. At si Dalisay, siya ang magiging pain. Sa gabi ng Buwaya Estates Grand Launching, dumating si Dalisay. Hindi siya mukhang biktima. Nakasuot siya ng isang simple, ngunit eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kalmadong lakas ng loob na nakakakilabot. Pumasok siya sa Grand Ballroom na para bang isa siya sa mga imbitadong investor. Agad siyang nakita ni Lacan. Ang pagtataka sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang mapanguyam na ngiti. Nilapitan niya ito. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Bulong ni Lacan, ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nandito ako para sumuko, sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Pagod na ako, Lacan. Gusto ko lang makita ang anak ko. Pinagmasdan siya ni Lacan. Sinusubukan basahin kung nagsasabi siya ng totoo. Tila na kumbinsi, tumango ito. Mabuti naman at natauhan ka na, sabi niya. Sumenya siya sa isa niyang tauhan na nakatayo sa di kalayuan. Ilang sandali pa, lumapit ang tauhan, tulak-tulak ang isang mamahaling stroller. Sa loob, mahimbing na natutulog si Sinag. Ang huling kopya ng video, ang memory card, ibigay mo sa akin at hahayaan kitang hawakan ng anak mo sa huling pagkakataon bago ko kayo tuluyang palayasin sa buhay ko, sabi ni Lacan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Sa parehong sandali, nag-vibrate ang telepono sa bulsa ng uniforme ni Luntian sa loob ng control room. Isang text mula kay Mang Cardo. Nagsimula na ang rally. Kasunod, isang text mula kay Dalisay. Nasa akin na ang target. Itinaas ni Luntian ang kanyang daliri sa ibabaw ng enter key ng computer na kontrolado na ngayon niya. Ang huling pagtutuos ay magsisimula na. Ang buong Grand Ballroom ay napuno ng palakpakan nang lumakad si Lacan Buwaya patungo sa entablado. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang mga kamera ay nakahanda. Ito ang pinakamalaking gabi ng kanyang buhay, ang koronasyon ng kanyang tagumpay.
Ngumiti siya sa mga manonood, isang ngiting perpektong inensayo para ipakita ang kapangyarihan at tiwala sa sarili. Sa isang sulok malapit sa entablado, nakatayo si Dalisay. Nasa tabi niya ang tauhan ni Lakan na nagbabantay sa stroller ni Sinag. Ang puso niya ay kumakarera, ngunit ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Inilabas niya ang memory card mula sa kanyang maliit na pitaka at ipinakita ito kay Lakan, isang senyas na handa na siyang sumuko. Tumango si Lakan, kontento. Mga kaibigan, mga kasosyo, mga ginagalang na miyembro ng media, simula ni Lakan, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid. Ngayong gabi, hindi lang isang proyekto ang ating ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang natin ang kinabukasan. Ang Buwaya Estates ay hindi lang isang gusali. Ito ay isang pangako. Isang pangako ng integridad, tiwala, at kaunlaran. Habang nagsasalita siya, isang malaking screen sa likod niya ang nagsimulang magliwanag. Handa nang ipalabas ang makintab na AVP ng kanyang kumpanya. Sa loob ng control room, sa likod ng entablado, pawis na pawis si Luntian. Sa kanyang tabi, ang pinsan niyang IT expert ay nagtatype ng mabilis. Okay na, Kuya Tian. Sa'yo na ang control. Isang pindot mo lang. Tumingin si Luntian sa maliit na monitor na nagpapakita ng live feed mula sa ballroom. Nakita niya si Dalisay, nakita niya si Sinag, at nakita niya si Lakan, nagsisinungaling sa harap ng daan-daang tao. Huminga siya ng malalim at buong diin na pinindot ang enter key. Sa entablado, itinaas ni Lakan ang kanyang mga kamay. At ngayon, para bigyan kayo ng isang sulyap sa ating pangarap, panoorin natin ito. Nagsimulang mag-play ang video sa malaking screen, ngunit hindi ito ang inaasahan ng lahat. Sa halip na mga magagandang imahe ng mga gusali, ang mukha ni Gunita Magdiwang ang lumitaw, malungkot at seryoso. Ang bulungan ay nagsimulang kumalat sa mga manunood. Nilingon ni Lakan ang screen, ang kanyang nanangiti ay biglang naglaho, napalitan ng purong pagkabigla at takot. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Ang boses ni Gunita ay pumuno sa katahimikan ng ballroom. Bawat salita ay isang matulis na patalim. Ang kwento ng kanyang investigasyon, ang mga peking dokumento na ipinakita sa screen, ang mga detalye ng money laundering, lahat ay isiniwalat. Sinubukan ni Lakan na sumenyas sa kanyang mga technical staff na patayin ito, ngunit huli na ang lahat. Ang kontrol ay wala na sa kanila. At pagkatapos, ang huling bahagi, ang kwento ng kanyang kamatayan. Pinanood niya lang akong mamatay. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang lahat ng mga mata, lahat ng mga kamera ay nakatutok ngayon kay Lakan na nakatulala sa screen. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla na parang papel. At sa sandaling iyon ng katahimikan, isang boses ang bumasag dito. Ang boses ni Dalisay. Mula sa kung saan, lumitaw siya na may hawak na mikropono na palihim na ibinigay sa kanya ng isang waiter. Ang napanood ninyo ay ang katotohanan, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ang lalaking nasa entablado, ang asawa ko, si Lakan Buwaya, ay hindi lang isang manloloko at magnanakaw. Isa siyang mamamatay tao. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tao ay nagtayuan. Ang mga camera flashes ay sunod-sunod. Hindi totoo yan. Kasinungalingan. Sigaw ni Lakan, sinusubukang bawiin ang kontrol. Kung kasinungalingan, isang bagong boses ang nagsalita. Mula sa gilid ng ballroom, lumakad si Silaw Monteclaro, hawak ang isang folder. Paano mo ipapaliwanag ang mga ito? Sa isa pang screen, na kontrolado na rin pala ng grupo ni Luntian, sunod-sunod na lumitaw ang mga kopya ng mga bank statement mula sa mga secret offshore accounts, mga dokumentong nagpapatunay sa bawat salitang sinabi sa video. Iyon ang huling kontribusyon ni Silaw.
ang huling pako sa kabaong ni Lakan. Sa isang huling desperadong kilos, tumakbo si Lakan pababa ng entablado, patungo sa nag-iisang bagay na sa tingin niya ay makakapagligtas sa kanya. Hinablot niya si Sinag mula sa stroller. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya. Itinaas ang umiiyak na sanggol na parang isang panangga. "Lahat kayo manahimik o ibabagsak ko ang bata." Ang buong ballroom ay napuno ng takot. Si Dalisay ay napahandusay. Ang kanyang puso ay tila hihinto sa pagtibok. "Lakan, huwag!" Nagmamakaawa niyang sigaw. "Anak mo yan." "Wala akong anak," sagot ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay ligaw at puno ng kabaliwan. "Pabagsak na ako. Isasama ko kayong lahat." Habang ang lahat ng atensyon ay nasa kanya, isang waiter ang tahimik na lumapit mula sa kanyang likuran. Sa isang mabilis at sanay na kilos, sinunggaban niluntian ang braso ni Lakan na may hawak sa bata at pinaikot ito. Bumagsak si Lakan sa sahig at ligtas na nasalo niluntian si Sinag. Kasabay nito, bumukas ang lahat ng pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis na kanina pa pala nakaantabay sa labas. Inalertuhan ng live stream na kumalat na sa buong internet. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tauhan ni Lakan na pinakatapat sa kanya na hindi sumama sa pagtakas ng iba ang nakakita ng isang pagkakataon. Hinablot niya si Sinag mula sa mga bisig ni Luntian na abala sa pagtulong sa mga pulis na dakpin si Lakan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa isang service exit sa likod ng entablado. "Ang anak ko!" Sigaw ni Dalisay habang ang lahat ay nagkakagulo. Ang sigaw ni Dalisay ay parang isang kutsilyong humiwa sa gitna ng ingay at kaguluhan. Para siyang nasa isang slow motion na bangungot. Nakikita niya ang likod ng tauhan ni Lakan na papalayo, dala-dala ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay, habang ang lahat sa paligid niya ay gumagalaw sa sarili nilang mundo ng pagkabigla. "Habol!" Sigaw ng isang pulis. Ngunit bago pa man sila makakilos, siluntian na ang unang tumakbo. Ginamit niya ang bilis na ibinigay sa kanya ng adrenaline at ng desperadong pangangailangang protektahan ang mag-ina. Nilagpasan niya ang mga naguguluhang bisita at mga pulis na sumisigaw. Ang tanging nakikita niya ay ang service exit kung saan naglaho ang kidnapper. Sinundan niya ito sa isang makitid at madilim na pasilyo na amoy basura at luma. Sa dulo ng pasilyo, may isa pang pinto na patungo sa isang fire exit sa labas. Narinig niya ang malakas na pagbukas nito. Paglabas ni Luntian sa eskinita, naabutan niya ang lalaki na sinusubukang buksan ang pinto ng isang nakaparadang getaway car. Umiiyak ng malakas si Sinag sa kanyang mga bisig. "Bitiwan mo ang bata!" Sigaw ni Luntian. Lumingon ang lalaki at sa kanyang mga mata, nakita ni Luntian hindi ang katapatan, kundi ang purong takot ng isang taong na corner. Sa halip na sumuko, itinutok niya ang bata kay Luntian na parang sandata. "Huwag kang lalapit! Sasaktan ko to!" Ngunit sa likod ng lalaki, 2 pulis na ang nakasunod pala kay Luntian. Ang kanilang mga baril ay nakatutok na. Nang makita ng kidnapper na wala na siyang matatatakasan, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Marahas niyang inihagis si Sinag sa ere, patungo sa isang malaking basurahan, umaasang ang pagkabigla ay magbibigay sa kanya ng sapat na oras para tumakas. Ngunit mas mabilis si Luntian. Sa isang iglap tumalon siya, hindi inalintana ang sariling kaligtasan, at nasalo si Sinag. Bago pa man ito bumagsak, lumapag siya ng masama sa semento. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang balikat, ngunit ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa sanggol. Pinoprotektahan ito mula sa anumang pinsala. Mabilis na dinakma ng mga pulis ang kidnapper. Samantala, dahan-dahang tumayo si Luntian, tinitiyak na maayos ang kalagayan ng bata. Huminto sa pag-iyak si Sinag at tumitig lang sa mukha ng kanyang tagapagligtas. Ilang sandali pa, dumating si Dalisay. Humahangos at halos hindi makahinga. Nang makita niya si Sinag na ligtas sa mga bisig ni Luntian,
Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Napasalampak siya sa sahig. Bulong niya, ang kanyang boses ay isang halo ng pasasalamat at pagod. Lumapit si Luntian at marahang ibinigay sa kanya ang bata. Sa wakas, pagkatapos ng napakahabang gabi, muling nayakap ni Dalisay ang kanyang anak. Hinalikan niya ang bawat sulok ng mukha nito. Nilanghap ang amoy nito, habang ang mga luha ng ginhawa ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya si Luntian na nakatayo sa kanyang tabi. Ang isang kamay ay marahang nakapatong sa kanyang balikat. Sa gitna ng madilim at maruming eskinita, sa gitna ng mga tunog ng sirena ng pulis, nabuo ang isang imahe ng isang pamilya. Isang pamilyang pinanday ng pagsubok at pinagtibay ng pagmamahal. Sa loob ng ballroom, tapos na ang lahat. Si Lakan ay nakaposas na. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagapi at galit. Habang dinadaan siya sa gitna ng mga tao, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Nakita niya si Dalisay sa di kalayuan, yakap-yakap ang kanilang anak, habang nasa tabi nito si Luntian. Isang tingin ng purong pagkamuhi ang ipinukol niya sa kanila bago siya tuluyang isinakay sa police car. Nakita rin ni Dalisay si Silaw na kinakausap ng mga pulis. Bago ito isinakay sa ibang sasakyan, tumingin ito sa direksyon niya. Walang nangiti, walang anumang emosyon, isang marahan at halos hindi mapansing tango lang. Isang pagkilala sa isang utang na nabayaran na, isang laban na natapos na. Nang bumalik sila sa Baryo Pag-asa, kinaumagahan, sinalubong sila ng buong komunidad. May mga palakpakan, may mga luha ng kagalakan, may mga yakap. Dinala nila ang balita ng tagumpay. Ang lupa ay mananatili sa kanila. Ang hustisya ay naipanalo. Sinalubong sila ni Aling Elena at niyakap ng mahigpit. Salamat sa Diyos at ligtas kayo, mga anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming buwan, nakaramdam si Dalisay ng tunay na kapayapaan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kapitbahay na nagdiriwang, ang mga batang muling naglalaro, at si Luntian na nakangiting nakatingin sa kanya. Alam niyang nakauwi na siya. Pagkalipas ng ilang buwan, habang ang kaso laban kay Lakan ay umuusad, nakatanggap si Dalisay ng isang sulat mula sa abogado ng kanyang pamilya. Matapos mapawalang bisa ang mga pekeng dokumento, ang huling habilin ni Gunita ay maaari nang ipatupad. Hindi lang niya legal na nabawi ang lupain. Lumabas din na mayroon palang ipon ang kanyang ama sa isang hiwalay na trust fund, isang halagang itinabi nito para sa kinabukasan niya at ng kanyang magiging pamilya, isang halagang higit pa sa sapat para magsimula muli. Habang hawak niya ang sulat, napatingin siya sa labas ng bintana. Tanaw niya ang Baryo Pag-asa, ang mga simpleng bahay, ang mga palayan. At isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Paano niya gagamitin ang bagong simula na ito? Isang taon ang lumipas. Ang hangin sa Baryo Pag-asa ay may dalang bagong himig. Isang himig ng pag-asa at pagbabago. Ang dating tahimik na baryo ay abala na ngayon sa ingay ng mga martilyo, lagari at masayang tawanan. Sa gitna ng isang malawak na lupain kung saan dating nakatayo ang mga tagpi-tagping bahay, ngayon ay unti-unting nabubuo ang isang pangarap. Mga bahay na gawa sa pinaghalong kawayan at konkreto, idinisenyo para maging matibay sa bagyo ngunit presko sa tag-init. Bawat isa ay may maliit na hardin sa harapan at espasyo para sa mga batang maglaro. Nakatayo sa isang maliit na burol si Dalisay, karga-karga ang isang taong gulang na si Sinag. Mula roon, tanaw niya ang kabuuan ng proyekto. Sa isang malaking arko na gawa sa kahoy sa pasukan, nakaukit ang mga salitang Gunita Homes. Hindi niya ginamit ang pera mula sa kanyang ama para itayo muli ang kanyang dating buhay. Sa halip, ginamit niya ito para bumuo ng isang bagong kinabukasan, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa komunidad na kumupkop sa kanya. Kasama si Luntian bilang project manager,
at ang mga taga-baryo bilang mga pangunahing manggagawa. Ang Gunita Homes ay naging isang proyekto ng pagkakaisa, isang testamento sa kanilang pinagsamahan. Mamata, sigaw ni Sinag, itinuturo ang kanyang tito Tian na abala sa pakikipag-usap sa mga karpintero sa ibaba. Ngumiti si Dalisay. Oo, anak, si Papa Tian mo, masipag. Ang salitang papa ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig, natural at walang pag-aalinlangan. Maya-maya pa, umakyat si Luntian para samahan sila. Inabutan niya si Dalisay ng isang botelya ng tubig. Mukhang maganda ang panahon bukas, sabi ni Luntian habang pinagmamasdan ang ginintuang kulay ng papalubog na araw. Matatapos na natin ang bubong ng bahay ni Mang Cardo. Salamat sa iyo, Tian, sabi ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Hindi, Say, sagot ni Luntian. Hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo ito magagawa kung wala tayo. Tayong lahat. Sa araw ng formal na pagbabasbas ng Gunita Homes, ang buong baryo ay nagtipon. May maliit na salo-salo, may kantahan. Nagbigay ng maikling talumpati si Dalisay. Noong una akong dumating dito sa Baryo Pag-asa, isa po akong babaeng wasak, takot at walang direksyon. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ngunit tinanggap ninyo ako. Ipinakita ninyo sa akin ang tunay na kahulugan ng isang pamilya. Itong mga bahay na ito, itinuro niya ang mga bagong istruktura, ay hindi lamang gawa sa kahoy at semento. Gawa po ito sa pagmamahal, pag-asa, at pagkakaisa nating lahat. Ito po ang pamana ng aking ama, at ito rin ang aking pasasalamat sa inyo. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, biglang bumitaw sa kanyang kamay si Sinag. Sa unang pagkakataon, humakbang ito ng mag-isa, paika-ika, ngunit dire-diretso. Ang kanyang mga unang hakbang ay patungo sa direksyon ni Luntian na nakangiting lumuhod para salubungin siya ng isang yakap. Nang gabing iyon, habang natutulog na si Sinag at tahimik na ang buong baryo, umupo sila ni Luntian sa harap ng kanilang maliit na bahay, sa ilalim ng parehong mga bituin na naging saksi sa kanilang mga pighati at pangako. Walang singsing na inilabas si Luntian. Sa halip, isang piraso ng papel na nakarolyo ang iniabot niya kay Dalisay. Nang buksan ito ni Dalisay, nakita niya ang isang pamilyar na disenyo, isang magandang bahay na bato at kahoy na papaligiran ng hardin na may malaking bintana na nakaharap sa pagsikat ng araw. Ito ang bahay na sabay nilang binuo sa kanilang mga pangarap. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang mansyon na dati mong tinitirhan, mahinang sabi ni Luntian. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang tahanang puno ng pagmamahal, respeto, at kapayapaan. Dalisay, magdiwang, gusto kong maging Solomon ka na rin. Pakasalan mo ako. Ang mga luha na pumatak mula sa mga mata ni Dalisay ngayon ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng purong kaligayahan. Tumango siya. Oo, Luntian. Oo. Sa huling pagkakataon, tumingin si Dalisay sa mga bahay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang paghihiganti ay hindi ang nagpagaling sa kanya. Ang pagpapatawad sa sarili at ang pagbubukas ng puso sa isang bagong pag-ibig ang nagpalaya sa kanya. Nahanap niya ang kanyang tagumpay, hindi sa pagwasak ng buhay ng iba, kundi sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa lahat. Kasama si Luntian sa kanyang tabi at si Sinag sa kanilang mga puso. Handa na siyang harapin ang bawat bagong umaga, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang arkitekto, ang arkitekto ng kanyang sariling masayang wakas. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dalisay. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo hindi bumabagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon sa bawat pagkakataon. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may liwanag na naghihintay sa anyuman ng isang kaibigan,
isang komunidad, o isang bagong pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Dalisay, Luntian, at Lakan? I-comment nyo lang po sa ibaba. At kung meron kayong gustong marinig na tipo ng kwento sa susunod, huwag po kayong mahiyang mag-suggest. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!